Hindi lahat ng teacher ay matino. Hindi lahat ay professional. At hindi rin ibig sabihin na dahil teacher ang isang tao, automatiko nang mataas ang kanyang comprehension, judgment, at pag-ugali. Kaya para sa mga Duterte die-hard supporters na galit kay Claire Castro dahil sa pag-call out sa ilang guro, kailangang malinaw ang isang bagay, hindi naman sinabi na lahat ng teacher ay ganoon. Ang tinutukoy ay ibang guro o some teachers. Napakasimple ng pagkakaiba. Kung sinabi mong may ilang guro na gumawa ng hindi magandang bagay, hindi ibig sabihin na isinama mo na ang buong teaching profession. Kaya hindi dapat personalin ng isang guro ang isang general observation na hindi naman siya tinutukoy. May mga pagkakataon talagang may mga guro na nasasangkot sa kontrobersya dahil sa kanilang mga ginagawa o ipinapakita sa social media. May mga guro na nagagamit ang kanilang social media accounts para maglabas ng political opinions na hindi naaayon sa inaasahang asal ng isang educator. May mga pagkakataon ding nagiging halimbawa mismo ng maling asal ang ilang guro sa harap ng kanilang mga estudyante. At dito pumapasok ang malaking responsibilidad ng isang teacher. Hindi lamang academics ang bahagi ng edukasyon. May values education. May good manners and right conduct. May responsibilidad ang paaralan na tulungan ang mga kabataan na magkaroon ng disiplina, respeto, at tamang asal. Kaya kapag may gurong lumalampas sa inaasahang pamantayan ng propesyon, hindi masamang ma-call out siya. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng guro ay masama. Hindi rin nangangahulugan na walang respeto sa mga teacher. Ang ibig sabihin lamang nito ay may standard na kailangang sundin. Malaki ang papel ng mga teacher sa buhay ng mga kabataan. Ang guro ay isa sa mga taong maaaring maging role model ng isang estudyante. Kung nakikita ng bata na ang kanyang guro ay maayos magsalita, marunong rumespeto, marunong makitungo sa kapwa, at responsable sa kanyang mga ginagawa, malaki ang posibilidad na maimpluwensyahan din nito ang bata. Pero kung kabaligtaran ang ipinapakita ng isang teacher, maaari rin itong makaapekto sa kanyang mga estudyante. Kaya hindi dapat maging automatic ang pagtatanggol sa isang guro dahil lamang teacher siya. Ang propesyon ay may kasamang responsibilidad. At kasama sa responsibilidad na yon ang pagiging maingat sa mga ipinapakita sa publiko, lalo na sa social media. Hindi ibig sabihin na wala ng karapatan ang isang teacher na magkaroon ng sariling opinyon. May karapatan ang bawat tao sa kanyang pananaw. Pero may kaakibat na responsibilidad ang bawat kilos, lalo na kung ikaw ay isang educator at may impluwensya sa mga kabataan. Kaya kung may teacher na na-call out dahil sa kanyang asal, hindi kailangang magalit agad. Mas mahalagang tingnan kung ano ang ginawa at kung bakit ito naging problema. At kung hindi naman ikaw ang tinutukoy, hindi kailangang akuin ang criticism. Dito nagkakaroon ng problema kapag ang isang simpleng pahayag tungkol sa ilang guro ay binibigyang kahulugan na parang lahat ng teacher ay inaatake. Hindi ganoon ang punto. Kung sinabi na may ilang teacher na may problema sa kanilang asal, hindi kasama rito ang lahat. Marami tayong teacher na napakagaling, masipag, dedicated, professional, at talagang naglilingkod ng maayos sa mga estudyante. Marami ring guro ang nagsasakripisyo para sa kanilang mga estudyante. Marami ang pumapasok kahit mahirap ang sitwasyon. Marami ang nagtuturo ng buong puso. At maraming teacher ang tunay na karapat-dapat sa respeto at pagkilala. Pero hindi natin maaaring gamitin ang mabubuting teacher para itago ang problema ng ilang teacher na lumalampas sa tamang asal. Parehong dapat kilalanin ang mabuti at itama ang mali. Kaya sa mga nagagalit kay Claire Castro, dahil lamang sa pag-call out sa ilang guro, kailangang maging malinaw ang pagkakaiba ng criticism sa blanket condemnation. Ang pag-call out sa ilang guro ay hindi pag-atake sa buong teaching profession. Kung hindi ka kabilang sa mga tinutukoy, wala kang dahilan para akuin yon bilang personal na insulto. Mas lalong walang dahilan para ipagtanggol ang maling asal kung mali naman talaga ang ginawa. May isa pang mahalagang bagay dito. Ang mga teacher ay may malaking impluwensya sa paghubog ng kabataan. Kapag ang isang bata ay nasa paaralan, hindi lamang kaalaman ang kanyang natututunan. Natututo rin siya kung paano makitungo sa ibang tao. Natututo siya kung paano magsalita. Natututo siya kung paano rumespeto. Natututo siya kung paano humawak ng disagreement. At natututo siya kung paano maging responsable sa kanyang mga kilos. Kaya napakahalaga ng halimbawa ng isang teacher. Kung sinasabi ng teacher na dapat magkaroon ng respeto ang mga estudyante, dapat nakikita rin yon sa kanyang sariling asal. Kung tinuturuan ang bata ng good manners and right conduct, dapat nakikita rin sa educator ang magandang asal at tamang pag-ugali. Hindi pwedeng puro salita lamang. Kailangan ding ipinapakita sa gawa. At dahil bahagi ng education system ang values education at good manners and right conduct, hindi kakaiba na may expectation na maging maayos din ang asal ng mga educators. Hindi kailangang maging perpekto ang isang teacher. Tao rin sila. May emosyon. May personal na pananaw. May sariling political beliefs. Pero hindi ibig sabihin na dahil may personal kang paniniwala ay maaari mo nang kalimutan ang professional responsibility.
Lalo na kung ikaw ay nagtatrabaho sa isang pampublikong paaralan at may direktang impluensya sa mga kabataan. Kailangang marunong maghiwalay ng personal na political preference at professional responsibility. Hindi kailangang maging panatiko. Hindi kailangang gawing bahagi ng classroom ang political hostility. At hindi rin kailangang turuan ang mga estudyante na maging bastos sa mga taong hindi nila kapareho ng political belief. Ang isang magandang educator ay nagtuturo kung paano mag-isip, hindi kung sino ang dapat kamuhian. Nagtuturo siya ng respeto kahit may disagreement. Nagtuturo siya ng tamang asal kahit magkaiba ang political opinion. At nagtuturo siya ng responsibility sa bawat kilos at salita. Kaya kung may teacher na na-call out, hindi kailangang ituring agad iyon bilang pag-atake sa lahat ng guro. Minsan, ang call-out ay paalala lamang na may pamantayang kailangang sundin. At kung wala kang ginawang mali, hindi mo kailangang akuin ang criticism. Kung professional ka, matino ka, at ginagawa mo ng maayos ang iyong tungkulin, walang dahilan para maramdaman mong ikaw ang inaakusahan. Sa halip, ipagpatuloy mo ang pagiging mabuting halimbawa sa iyong mga estudyante. Dahil ang tunay na problema ay hindi ang pag-call out sa ilang teacher. Ang tunay na problema ay kapag may maling asal na ipinagtatanggol dahil lamang kapareho mo sila ng propesyon o political preference. Hindi dapat ganoon. Maging teacher man, abogado, doktor, journalist, government employee, o ordinaryong mamamayan, pareho ang prinsipyo. Kapag tama, ipaglaban. Kapag mali, itama. At kapag may criticism na hindi naman para sa iyo, huwag mo itong akuin. Hindi lahat ng teacher matino. Hindi lahat professional. Hindi lahat mahusay ang judgment. Pero hindi rin lahat masama. Marami pa ring teacher ang karapat-dapat sa respeto. At para sa mga teacher na ginagawa ng tama ang kanilang trabaho, hindi dapat maging problema ang isang call-out sa mga kasamahan nilang lumalampas sa tamang pamantayan. Dahil ang pagprotekta sa propesyon ay hindi nangangahulugang pagtatakip sa mali. Minsan, ang pinakamagandang paraan para protektahan ang isang propesyon ay ang pagpapanagot sa mga taong sumisira sa pamantayan nito. At sa huli, ang pinakamahalaga ay ang kapakanan ng mga estudyante. Sila ang dapat nating unahin. Sila ang dapat gabayan. Sila ang dapat turuan ng respeto, disiplina, tamang asal, at responsibilidad. Dahil ang teacher ay hindi lamang tagapagturo ng academic lessons. Isa rin siyang halimbawa. At kapag naging mabuting halimbawa ang isang teacher, ang epekto nito ay maaaring dalhin ng isang estudyante hanggang sa kanyang pagtanda.